ako sa pagtunghay ng mabuting balita. Sabi natin, mabuting balita. Mabuting balita. So, dahil mabuting balita, may mabuting mangyayari ngayong hapon. Ang ating pong gospel supposed to be is John chapter 10, verse 1 to 10. Ipitas po tayo ng isang talata at puntahan natin yung verse 10. Sabi mo sa iyong katabi, kaliwat kanan, harapat likod. Sabi mo sa kanya ng malakas, katabi. Sabi mo, narinig ba ako? Narinig ba ako? Ang sagot. Amen. Ang sagot. Amen. So, maliwanag. And it says like this, bago sa wikang sarili natin, tingin po kayo sa atin. It says like this, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. At sa wikang sarili natin, sabihin po ninyo kataas ang dalawang kamay. Sabihin natin, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay, at manira. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng masagana. Mga minamahal na kapatid, katotohanan ang sinasabi ko po sa inyo, ni walang halong biro. Dito pong mabuting balita ang ating tinunghayan na maliwanag pa sa sikat ng araw ang siya pong totoo at tunay na magpapala sa ating buhay spiritual. Amen. Ayaw na nilang pumalakpak. Pinupuri ka namin. Panginoong Heso Kristo. Yan. At siyempre, bago tayo makinig ng Word of God, sabihin mo sa iyo katabi. Awit tayo sa Panginoon. Awit tayo sa Panginoon. Sabihin mo, wag kang mangangamba. Mangangamba. Sa halip ang tiwala ka. Sa halip ang tiwala. Si Yahweh ang ating pastor. Si Yahweh ang ating Amen. Sakat na at higit sa Amen. Pagkat
na. Tigil sa buwan na. Wala nang pag-ibig pa. Pagkatigil sa buwan na. Tigil sa buwan na. Tigil ba? Amen. Sabi na nga ako. Sabi na ako. Merry Christmas. Tapos po namin ang ating mga dalagalahan, lahat na po, and everything. Palagi ng Diyos sa ating buhay, yung buhay at kasalatan ng ating buhay publiko. Ano na ang ating panginagan? Kasama rin ang ating mga prayer request, pati yung ating mga po. Tandaan natin kung magpapalang ng ating pagbigay sa Panginoon Diyos sa pagkakala sa kanilang victory at pagkakala. Amen. Sabihin natin ng tatlong beses, answered prayer na ako. Answered prayer na ako. Answered prayer na ako. Answered prayer na ako. Talagang answered prayer na ako. Talagang answered prayer na ako. At ako tayo po, naman natin ang ating mga dalagalahan, taas ang ating dalawang kamay. At habang mamumulay tayo mga kapatid natin, sabihin natin, taas ang dalawang kamay, sabay-sabay sabihin natin, tatlong beses din, thank God, I am blessed. Thank God, I am blessed. I am blessed. Thank God, I am blessed. Blessed na pala kayo. So, kuna po kayo sa isang kami po na ang tanong, brothers and sisters, sabihin mo, ang tanong. Sino po yung handa lang makinig yung totoo? Taas ng kamay, gusto ko po makita. Sumigaw. Sa pagkakataon ito, mahirap po ng inyong pagdinig, mga ngaral na po ako. At ang Diyos ko ay magdagdag ng pagpapala, ang aking ng Diyos, na si Yahweh magdagdag ng pagpapala sa mensaheng ating papakinggan. Take out your Bible, notebook, and pen. Sige po kayo sa akin, brothers and sisters, tayo po ay makinig ng mabuting balita. Our message was entitled, Jesus Christ came for this great purpose. Sabi natin, Jesus Christ Jesus Christ. came for this great Great purpose. purpose. So we can sarili natin mga kapatid, ang mensahe at ating pinagatan si Yesu Kristo ay naparito para sa dakilang layunin ito. So yun po yung ating pumatamang pakikinggan at pagninilay-nilayan. Ano nga po ba ito? Amazing So, sa ating grace or pagpapatuloy, goodness of God. i-press natin, Goodness of God. nakikinig na po kayo. Sabi mo, ang hindi makinig, pangit. Amazing grace or goodness of God. Sa ating pagpapatuloy, many people know about Jesus. Walang tutol sa bagay na ito. But not everyone understands why He came. Sa madalit sabi, maraming tao ang nakakaalam tungkol kay Jesus. Ngunit, sabi niyo po, ngunit, sino pangit? Sila. Sabi natin, ngunit, hindi lahat Hindi lahat. ay lubos na naunawaan ang tunay na dahilan na kanyang pagparito. And that is the great question. Amen? The great question is, was it just to teach? To perform miracles? To start a religion? So ito pa yung malaking katanungan. Ito pa yung malaking katanungan. Amen po ba? Bakit nga ba ang Panginoon ay naparito? Sa kadahilanan lang para lamang magturo? Para lamang gumawa ng mga himala? At para lamang magtayo ng isang religion? Ikaw sa mga ko nito. Now, Jesus Himself answered it clearly. I have come, and this is the mission statement. This is His great purpose. Sa madaling sabi, mga kapatid, si Jesus mismo. Sabi mo, makinig ka. Manig ka. Salamat po. Sa Jesus mismo, ang malinaw na nagsabi na parito ako. Jesus speaking. Ito ang kanyang misyon at layunin kung bakit siya dumating sa mundo ito. Talking about the great reason, purpose why Jesus came. Sabi natin, tasang dalawang kami. Sabi natin ang dahilan, layunin kung bakit dumating si Kristo. Sabi mo sa katabi mo katabi, alam mo ba? Alam mo ba? Siyempre hindi. Siyempre. Sabi mo sa katabi mo, ano mo sa preacher, alam mo yan.
Siyempre, ako makakawin. Paano kayo naman nakita ng magandang lalaki? Mahangin tuloy. So, puntahan natin. There are 3 things na nais ko pong i-impart sa inyo ngayong hapon ito kung gusto nyo. Amen. Gusto nyo ba? So the purpose, great purpose, hindi lang basta layunin na, kundi dakilang layunin. Pakisabi, dakilang layunin Kakilang. ng pagparito ni Jesus. Sulat niyo po, first things first, Jesus came to give life. Sabi natin, naparito sa Jesus upang magbigay ng buhay. Kasi minsan may mga tao, may buhay, pero parang walang kabuhay-buhay. Pero parang walang kalatoy-latoy. Tingnan mo yung katabi mo. Ito ba yan? Ito ba yun? Jesus came so people can truly live, not just exist. Ito po, maganda po ito ha. Amen? At ang sabi rito mga kapatid, He offers a life that is full. Sabi natin, life. O di ba? Life that is full, meaningful, and connected to God. Yan po yung mabasa natin sa John chapter 10, verse 10, letter A. Now, sa Tagalog, ito po yung nais ko pong bigyan pansin natin. Anong sabi rito? Dumating si Jesus upang bigyan tayo ng tunay na buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka lang basta nandyan. Hindi ka lang basta nandiyan. Amen? Hindi ka lang basta nandyan sa pag-iral. Are you listening? Amen po ba? Dumating si Jesus upang bigyan tayo ng tunay na buhay, hindi lang basta pag-iral, kundi buhay na ganap, buhay na makabuluhan, at buhay na konektado sa Diyos. Sabihin mo sa iyo, kami narinig mo yun? Narinig mo yun. Balikan natin, sabi natin, meaningful life. Now, what does it mean? Ano nga po bang ibig sabihin ng salitang meaningful life? It's a meaningful life. Oh. Diba? Ibig sabihin niya, buhay na may saysay. Sabihin natin, buhay na may saysay. Buhay na may At say. buhay na may say. Buhay na may say. Buhay na may kabuluhan. A life that has purpose, value, and direction. In short, mga kapriglaman, ang meaningful life ay nangangahulugan isang buhay na may layunin. Isang buhay na may halaga at may direksyon. Sabihin mo sa iyong katabi, tapikin mo siya. Katabi, Sabi, kaya ka nilikha ng Diyos. iyakan nilikha ng Diyos. May layunin siya sa iyo. May layunin siya sa'yo. Yung iba kasi kumakain lang, natutulog, gigising, ganun lang. Hindi yun ang buhay. Amen? Ang buhay, hindi pa kakain ka ng 3 beses sa araw, matutulog ka, tapos gigising ko, yun ang buhay. Bigyan ka na tayo ng purpose. Amen? Now, pasukin naman natin sa litang connected to God. Sabi natin connected to God. Anong ibig sabihin yan? Simply means living in a relationship with God. Jesus is vine and we are the branches. Pamumuhay sa isang relasyon sa Diyos. Si Jesus ang puno at tayo ang mga... Sino po yung tanga? Ano sabi niya? John 15, verse 5, I am the vine and you are the branches. Jesus is the vine and we are the branches. Sino nakana na tayo? His Father over me is love. Kata po kayo. Jesus is the vine and we are the branches. His Father over me is love. Hindi ka na dadagdagan kasi may napotin ngayon kapag ng tapahan. Lagpakan natin sila. Amen? Ako ang puno kayo mga sanga. And to simplify this, kapag hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Period. Sabihin mo na, naintindihan mo yun? Intindihan mo. Pag hiwalay ka sa Diyos, wala kang magagawa. Buhay mo, kalakasan mo, lahat ng meron ka sa Diyos. Hawak mo. And secondly, brothers and sisters, the great purpose why Jesus came, number 2. Walang Sabihin siya ka kami, Wala po eh. nakikinig Amen. o hindi. Sumagot mo kayo ng totoo sa hindi, ng Diyos yan. At kung hindi mo kayo sumasagot, nakikinig kayo, alam pa rin ng Diyos yan. Amen?
So number 2, mga kapatid, si Jesus ay naparito upang ibalik ang buhay. Nakikita mo ba kayo? Pumasok ko rin sa isip ko habang nakatayo ko yung salitang hanap buhay. Bakit ka nagamit ko? Kasi mawala. Sabi natin to restore life. Di ba? Tandaan niyo po yan ha, kapag wala ka kay Jesus, wala kang buhay. Sabagat nagsabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. And Jesus came, sabi niya, di ba, naparito ako upang ibalik yung buhay. Amen po ba? Bible encyclopedias and standard biblical references commonly explain the idea. Jesus came to restore life as a part of his mission of salvation, bringing humanity back to fellowship with God and giving both spiritual and eternal life. Now, sa simplified version, ito pong ibig sabihin. Ibig sabihin, ayon sa Bible Encyclopedias, si Jesus, sabi natin si Jesus ay naparini upang ibalik ang buhay. Upang ibalik ang buhay ay nangangahulugan na si Jesus ay dumating upang iligtas ka, upang iligtas ang tao mula sa kasalanan at upang ibalik ang relasyon nila sa Diyos at bigyan sila ng bagong buhay at buhay na walang hanggan. Principle, to restore life. Kaya ibig sabihin ito, kahit na ikaw ay, di ba? Kahit ikaw ay mayaman, maganda, guwapo, kanyang kilala, pero pag wala si Kristo sa iyo, ang ibig sabihin, wala kang buhay. Wala kang tunay na buhay, wala kang kinabubuhay, wala kang mabuhay-buhay at wala kabuhay-kabuhay ang buhay. Sabihin mo sa iyo katabi, gets mo? Gets mo? Feel mo? Feel mo? Share mo? Share mo? No na. Amen? Yung po yung sinasabi rito, Jesus came to restore life upang malambalikin ang ating buhay. Kaya di ba wala pa tayo kay Kristo, anong sabi natin? Di ba? Anong klaseng buhay ito? Sabi namang Bisaya, voice it. Maybe voice it. Voice it na, voice it. Amen? At yung iba, pagising sa umaga, di ba? Muro agad yan. Di ba? Namo. Sabi mo, namo. Okay lang sa'yo, Beck. Namo. Thank you. Puto kutsita. Medyo. Puto kutsita roon. Puto kutsita rito. Di ba, sister? Kayo, gaya kayo ng gabi. Amen? And thirdly, brothers and sisters, the great purpose why Jesus came. Sabi natin, brother, ano yun? So balik tayo, number 1, the great purpose is this. Nagsusulat po ba kayo? Di ba hindi? Paalala po, mas maganda yung nakikinig kayo, pero mas maganda yung nakikinig kayo kaya susulat kayo. Amen? Eh, Sister Julie, pinuntahan ko Monday, iba yung happy ko doon kaysa rito. Pwede ko ulitin, pero di ba? Mas maganda kung pinapakinggan niyo pa iba-iba. Ano di ba? Amen. Mayroon kayo yung ulam mo, di ba? Tuyo na naman. Kapag ang ulam mo tuyo ngayon, di mo mas basa. Di ba, basahin ko ng tubig. Joke yun, sabihin ko, joke yun. Joke yun. Tumawa ko, ito joke yun. Pangatlo, ito na. Mga kapatid, pangalawa, no? Jesus came to give life. Pangalawa, mga kapatid naman, Jesus came to restore life. Amen po ba? And thirdly, brothers and sisters, thirdly, Jesus came, sabi natin, Jesus came. Tingin po kayo sa tabi, sabihin sa tabi mo katabi. Patingin ang mukha mo. Lapit. Nakikinig mo ba kayo? Sarap-sarap makinig ng Word of God, di ba? Durin yung preacher niya, di ba? Preacher na, magandang lalaki ko, ang mukha ni Sor Legaspi. Mainit kasi, nagpapahangin ko. Di ba umangin, di ba? O, thirdly. Punta tayo dito. Sabihin sa mga bless ka naman.
Bless ka na talaga. Sabi mo, magpa-border ka na. Ang pabor. Si Jesus ay naparito upang magbigay ng kasaganang buhay. Hindi na basta buhay, kundi mas kaganang buhay. Sabi mo, akin yan. Mangyayari. Totoo yun. Hindi na ngayon, bukas. Basta manalig ka. Sabi mo, basta manalig ka. And it says like this, Jesus did not come only so we can live physically, but so we can have a full and meaningful life with God. Sa madalit sabi, sabi niyo po sa madalit sabi, Madaling sabi, si Jesus ay hindi lamang naparito para tayo ay mabuhay sa pisikal na paraan. Amen? Hindi na para tayo mabuhay sa pisikal na paraan, kundi upang magkaroon tayo ng buo, sabi natin buo, at makabulong buhay kasama ang Diyos. Amen po ba? Kaya ayaw natin sa tayo nagkakasakit. Amen po ba? Buhay na ganapan kasi sa iba yun, kubukan rito, kubukan rito, sakit sa balakang ko na sakit sa balakang ko na rin, hospital dito, hospital na rin po na. Kaya naman mas maganda yung naging sunay ka. Amin po ba? Kasi nakakaiwas ka sa mga bagay na hindi maganda. At salamat sa Diyos, hindi po ba kayo? Dahil meron Diyos na naging sa akin. Alam niyo naman, di ba, pag nagkasakit ka, pera dito, pera doon. Kami sa mga problema, pag-aaral ng pag-aaral, sabihin natin salamat sa Diyos. Lahat ng may sakit magaling. Sabihin natin, Lord, palambing naman. Yung bulsa ko rin po, medyo masakit. Pakihilap mo naman, gamitin mo rin. Hawakan mo po. Sabihin mo, magkalaman ka. Sabihin mo, magkalaman ka. Diba, sabi ka, kung ano sasabihin mo yun ang nangyayari. Tama po ba o tama? Ulitin ko po, ha? Ano po sagot nyo? Tama po ba o tama? Huwag nyo lang sabihin, Brad, may tama ka. Amen? So, ano sabi dito, mga kapatid naman, 2 Corinthians chapter 5, verse 17, nakikinig. Nasa kami na kausap ko. Pumalakpak ng napakalas yung mga tulog, ayan na sila, sumasama kayo iba, tulog na lang sinasabi, palakpak pa ng palakpak. Diyos ko po, muti. Ano ba kayo? Balik tayo. 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Sa other translation, ang pagkabanggit doon is, if anyone is in Christ, he is now a brand new person. Sabi natin, brand new person. Tingin ko kayo? Hindi po second hand. Parang sasakyan, pag sinabing bago talaga yun. Kaya ngayon, tinatanong tayo ni Jesus, sino gusto magkaroon ng bagong sasakyan? Asan ang may bili sa lahat? Ibigay ni Lord. Ibibigay ni Lord. Ibibigay ni Lord. Amen po ba? Pag na kay Kristo ka na, yung buhay mo, hindi second hand. Sabi mo, for your information, pag na kay Kristo ka na, brand new na yung buhay mo, hindi ukay-ukay. Hindi amoy talimuhog at hindi amoy alikabok. Amen? Kaya ganit pa po ba kayo? In simple words, it means your life is just as you should. Your life means, or it means, your life is not just about living day by day, but living with God's presence, direction, and purpose. Pansin niyo ba yung sasabihin ko, ha? Anong sabi nito? Ang ibig sabihin nito ay ang buhay mo ay hindi lang tungkol. Amen? Sa pagdaan, sa paglipas ng bawat araw. Are you listening?
Kasi may mga tao na bubuhay, hindi tayo lang kayo ng pasang. Ito na naman siya yun. Dati, sabi niyo po, dati, may buhay ka na, may buhay ka na, pero wala yung presensya ng Diyos. May buhay ka na, pero wala pera. Sabi mo, may buhay ka na, pero, ayun, walang direksyon. Listen, totoo hindi. Basta dati, di ba? Ano yung gusto mo sa buhay mo, gawin mo. Walang direksyon. Kung mag-iinom ka, di ba? Magkakapsiswisan ka, di ba? Sabi natin yung sister mo, hindi, di ba yung maritals? Yan na. Amen ko ba? Walang direksyon, nakinis sa lahat, walang purpose. Sabi natin, walang layunin. Amen ko ba? Sa John chapter 10, verse 10, letter B, sinasabi na, I have come that you might have life and have it more abundantly. Bigyan ko pa rin. Ang Diyos ay may layunin sa buhay natin. At sa pinaparito, pinakalayunin niya ay upang tayo ay bigyan ng buhay na ganap, walang pagkukulang, buhay na kasiyasiya. Nung lumang buhay mo, lagi ko sinasabing, pasal ko ang daigdig. Nung lumang buhay mo, dami mong reklamo. Anong klase mo ito? Eh, kinakain na. Halo-halo ka. Ikaw na po ba? Di ba? At yung buhay mo natin, talagang walang layunin. Kaya mo ba? Ang dumating sa'yo, yun na. Pero ngayon, di ba? May layunin yung buhay. At ang layunin ng buhay natin ay upang maglingkod sa Diyos. Gamitin ng Diyos ang ating buhay. Amen? Kaya kung saan ka tinawag ng Panginoon at kung ano pinapagawa sa iyo, sumunod ka lang. Amen? Now, anong sabi rito? Jesus came so that we may have abundant life. And true life begins when He becomes the center of it. Gusto ko marinig ninyo. Tingin ulit sa katabi. Sabi mo, pakinggan natin. Isa sa si Lord. Sa pamagitan natin ng message. Anong sabi rito? Pakinggan natin ang bukinang. Dumating si Jesus upang tayo ay magkaroon ng masaganang buhay. Sabi ko, gusto ko yan. Akin yan. Akin talaga yan. At ang tunay na buhay ay nagsisimula kapag siya ang naging sentro nito. Dati ang buhay mo, hindi ka sa asawa mo. Kaya pag wala sa ako, kinakabahan ka na. Pag wala sa ako, grabe na yung selos. Ito ay hindi. Okay pa man kayo. Killjoy naman kayo. Alam pa nga natin sila ito malakas yun. Kasi yung buhay natin dati, dali-dali na nakasento. Kaya ano nangyari sa atin? Ligo tayo. Kaya teamsong natin, ayaw ko na ang pangarap. Ayaw ko na tumingin. Ayaw ko na magsalamin. Naging basagan sa langit. Oy, punta sa biso. Tingnan ko ba? Kaya mahalaga, brothers and sisters, na dumating sa ating pandinig. Amen po ba? Na sinasabi rito. Sabi natin, make Jesus the Good Shepherd as the center of our life. Sabi natin na malakas, gagawin kong sentro ng aking buhay si Jesus bilang mabuting pastor. Kahit anong meron ka, kapag wala si Kristo sa iyo, atay ba? Sapagat ang tunay na buhay ay mararanasan natin kapag tayo ay nakakilala na kay Kristo at nagkaroon ng ugnayan sa Kanya bilang sa iyo. Puno na tayo yung mga sanat. Bilang siya yung ating mabuting pastor. At ang mabuting pastor ay may magandang plano sa buhay natin. Sabihin mo, kaya, sige lang,
Tuloy lang. Tuloy, tuloy, tuloy. Sapagkat yung answered prayer natin, laging may panahon yan. Kaya siya. Palapakan natin siya ng Diyos. At sa oras na ito, mga kapatid naman, tayo po'y dami-dami tumayo, brothers and sisters. At patuloy tayong magnilay-nilay. Pagtaas po tayo ng looban ngayon. Tandaan natin ang buhay ay hindi dollar. Ang buhay ay hindi pera-pera lang. Ang buhay ay